Isang magandang araw sa iyo, kabaryo, at sa lahat ng nakikinig dito sa programa mo. Ang kwento ko ay hindi pangkaraniwan at hindi ko makakalimutan. Dahil dito nalaman ko ang pinanggalingan kong angkan ng manunugis ng mga aswang ay mailalagay sa isang sitwasyon na magliligtas ng isang kalaban sa kamay ng mga kalahi nito. Minsan naman akong nanindigan laban sa totoong kalaban para ipagtanggol ang totoo naming kakampi. Tawagin po na lang ako sa pangalang Teban. Pag-araw nun, kabaryo, dahil sa kahirapan at paghahanap ng pagkakakitaan, ay sumama naman ako na dumayo sa lugar ng pinsan ko. Doon ito sa probinsya ng Isabela. Taong 1996. 23 taong gulang na ako noon. Anihan ng munggo at pakwan doon sa kanila. Doon naman sa amin sa Bicol ay batak na ako sa purong mabibigat na trabaho. Kaya hindi ko na tinanggihan pa ang pamimitas ng munggo at pagtigil sa kanila ng 2 buwan. Hindi rin naman ako nahirapan na hanapin ang lugar nila. Dahil sa terminal pa lang ay sinundo na ako ng pinsan kong itago natin sa pangalang Bal. Kaedad ko rin ito at hindi ko may tatangging. Sa mga pinsanan ko ay ito lang ang nagmagandang loob na mag-imbita sa akin sa kanila. Masasabi kong hindi naman din sila kaiba sa amin sa Bicol. Mahirap at talagang purong mabigat ang trabaho. Ngunit aniya, sa sulat ay kukuhanin niya ako bilang katuwang sa bukid at nakita ko naman iyon bilang oportunidad para takasan ang buhay sa Bicol. Ang tatay ko kasi noon, kabaryo, ay nakatali na sa kanyang nakamulatang buhay sa paggawa ng mga pangontra sa mga aswang at purong masamang elemento. Kasama siya ng mga nagpapatrol sa amin. Inaamin ko na ayoko ng ganitong trabaho. Iyong umaasa na lang sa mga bigay ng aming mga kapitbahay. Kaya naman lahat ng trabaho ay pinasok ko na, kahit na ang pagtatrabaho sa koprahan ay talagang naranasan ko. Sakay ng karag-karag na kamatsyog ni Bal, ay nilandas namin ang halos 1 oras na biyahe para makarating sa nasabing lugar nila. Mabuti na lang itong si Bal at si Apong ay marunong magsalita ng Tagalog. Lahat kasi ng kalugar nila ay nagsasalita sa sarili nilang lingwahe. Ngunit hindi ko naman yon inaral. Pero kahit papaano ay naiintindihan ko sila dahil sa ilang araw na pananatili ko roon. At ang lugar naman kung saan kami namimitas ay napakalawak talaga. Iniisip ko na lang na lahat ng naabot ng tanaw ko ay pagkakaperahan. Hindi ko na ininda ang pagbibilad sa araw dahil gusto kong kumita ng malaki at malaki rin ang may uwi ko sa pamilya ko pag nagkataon. Halos padilim na pero hindi pa rin kami umaahon ng pinsan ko. Sinisilid pa kasi namin ni Bal ang mga napitas namin na mga sako at bubuhatin papunta sa kanila. Ganito ang aming ginagawa. Ngunit kakaiba ang araw na yon. Dahil kanina pa ako nakakaramdam na may kabigatan at pagiging asiwa. Kaya naman kinuha ko ang punyal na laging nakasuksok sa aking tagiliran. May mga inusal akong dasal at kasama na roon ang paghingi ko ng basbas sa itaas. Inaamin ko na hindi naman ako makadiyos pero
Tumawag pa rin ako sa itaas. Hindi naman kasi ako kasing tapang ni ama at kaya ko nga balak tumakas ay dahil sa kaduwagan at kasama na rin ang pagnanais na makaahon sa hirap. Ngunit hindi naman nabago sa akin ang ganoon. Huli ko itong naranasan ay noong 10 taong gulang ako nang makapatay si ama ng isang aswang sa lugar namin sa katauhan ng isang baboy ramo. Ayokong maniwala na merong ganon sa lugar na yon. Hanggang sa wala naman akong nakikita. Muli kong sinuksok ang punyal sa aking tagiliran at hindi ko na lang ipinahalata kay Bal na masama na ang pakiramdam ko. Mabuti nang wala siyang nalalaman dahil palagay ko ay hindi naman sila naniniwala sa ganoon. Hanggang sa mag-init ang punyal na nakasuksok sa aking tagiliran. Maya-maya pa ay may malaking ibong dumaan sa gawi namin ni Bala. Mababa ang lipad nito at kung tatantyahin ay parang kasing laki lang ng kwago. Ano yun? Maang-maangan ko pa dahil wala namang ganitong pakiramdam noong dumating ako sa kanila. Ngunit nagulat na lamang ako sa reaksyon ni Bal. Para siyang takot at nagmamadali ng ayusin ang mga sako na iuuwi namin sa kanila. Kaya tinulungan ko na lang siya at minadali ang pagsasako. Batid kong merong mali at iyon ang inalam ko. Nang dumating kami sa kanila, ay agad niyang tinawag ang kanyang apong. Narinig ko ang pag-uusap nila. Ngunit dahil sa malalim at kakaibang lengguwahe, ay hinintay ko na lang na magsabi sa akin si Bal kung ano ang nangyari kanina. Narinig ko na lang ang takot na boses ng kanyang apong at nagsalita ito. "Huwag na kayong magpapaabot ng dilim malapit doon. Mukhang nagbalik na ang alan." Matapos ang hapunan ay muli kong tinanong si Bal tungkol sa nilalang kanina. Insan magtapat ka nga sa akin. Anong nilalang kanina? Mukhang takot na takot kasi kayo ni Apong. Tinitigan niya muna ako bago niya sinagot ang aking katanungan. Paano naman kasi? Dahil sa ibon kanina, bumalik na kasi ang kinakatakutan dito sa lugar namin. Ang alan. Inuulit-ulit ko sa aking isipan ang pangalang nabanggit niya at sinundan iyon ng pagbigkas ko ng salitang aswang na agad niyang tinanguan. Isang uri ng aswang ang sinasabi niyang alan at sa lugar na pinanggalingan ko ay maihahambing sila sa mga mandurugo o mga aswang na may anyong ibon. Dagdag pa dito ni Bal, ang alan daw ay gustong-gusto ang mga batang bagong silang pa lang. Kinukuha ang mga sanggol na bagong panganak at nagbabantay lalo na sa mga buntis na malapit ng manganak. Nang gabing yon ay kinuha ko ang aking punyal at hinugot iyon sa aking nilalagyan. Kaya naman ganoon na lang ang pag-iinit nito kanina dahil may aswang na malapit sa lugar namin. Kahit pala saan ako magpunta, ay merong ganong mga nilalang. Magkakaiba lamang ang katawagan ngunit pare-parehas silang nambibiktima ng mga buntis, bata at mga taong napapaikot nila o nalilinlang. Lumipas pa ang ilang araw at nakita ko ang pagkakaisa sa lugar nila Bal. Nagbahay-bahay si Apong at sinabihan ang mga tao roon tungkol sa aswang na alan. Binalaan niyang wag tatanggap sa mga magbibigay ng mga pagkain sa mga ito. Agad na tanggihan kahit pa ito ay galing sa kanilang kakilala.
dahil ang alan daw ay kayang gumaya ng anyo ng isang tao. Nagpatuloy pa rin kami sa pamimitas dahil marami ang kailangan bagsakan ng mga munggo. Ang iba naman ay ginagawang mga toge. Hindi ko na muna inisip ang tungkol sa alan. Hanggat wala itong inaagrabyadong tao ay hindi ako makikialam. Dahil hindi ko alam ang iba pang mga nilalang na narito. Hindi na kami nagpapaabot ng gabi sa bukid simula nang mangyari ang insidenteng iyon. Ngunit ang akala kong insidenteng hindi na mauulit ay muli ulit nangyari dahil ako ang nais ng nilalang na iyon. Isang araw noon, habang namamahinga kami sa ginawa naming tolda, ay may babae akong nakita sa di kalayuan. Mga ilang dipa ang layo sa aking kinahihigaan. Napatayo naman ako at muli ko itong pinakatitigan, ngunit bigla na lang may humuning ibon sa aking likuran. Kaya't ito ang nilingon ko, ngunit mabilis itong lumipad at sa pagbalik ko sa babaeng nakatayo ay bigla na lang itong nawala. Nagmasid ako noon sa paligid. Isang kubo ang nakita ko sa gawing duluhan. Nag-iisa lamang yon at may napakalaking puno sa gilid. Ginising ko naman itong si Bal. Natulog din sa aking tabi ng mga oras na yon. Mabilis naman akong sinagot ni Bal. Bahay raw iyon ng apo ng manggagamot sa lugar nila. Pero matagal na raw patay ang matanda at tanging apo na lang nito ang naroon. Hindi na ako noon nagtanong pa dahil antok pa si Bal at mukhang ayaw nang naaabala. Nakaramdam naman ako ng kakaiba sa lugar na yon, lalo na ang babaeng nakatanaw sa amin kanina. Matapos naming makapagpahinga ay inayos na namin ang aming mga napitas dahil bukas ay hindi muna kami mamimitas. Magbabalat na kami ng munggo at ibibilad ang iba. Nagsimula ang hindi kaaya-aya na pakiramdam ko sa lugar na iyon at mukhang napansin naman iyon ni Bal. Kaya kinausap niya ako. Ngunit hindi sa nakakatakot na nilalang ang kanyang sasabihin, kundi ang tungkol sa sayawan sa may plaza. Inaya niya ako na sumama sa kanya. Para naman daw maalis ang iniisip ko, kung ano man yon. Hindi ko lang masabing hindi naman ako nag-aalala, kundi nakakapagtaka lamang dahil kadalas ay umiiwas ang mga aswang sa akin o sa pamilya ko dahil pumapatay kami ng mga tulad nila. Sumama naman ako kay Bal sa may sayawan at ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan. Ang akala kong mahiyaing pinsan ko ay hindi pala, dahil sikat ito sa mga kababaihan sa lugar nila. Ngunit habang nagtatagal ako sa may sayawan ay lalo lamang akong nakakaramdam ng hindi tama. Parang kahit saan ako magpunta ay may sumusunod sa akin at laging may nakamasid. Kaya't hinayaan ko na lamang ito hanggang ilantad niya ang kanyang sarili. Pinasunod ko ito sa madilim na bahagi ng sayawan. Nagkubli naman ako sa isang gilid at hinintay ko itong magpakita. Ngunit sa halip na isang babae ang makita ko, ay isang itim na pusa. May mga uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo ng hayop. Hindi na ako nagulat pa sa ginawa niya. Lumabas naman ako sa aking pinagtataguan at bumalik sa may sayawan. Naupo naman ako sa isang gilid at inikot ko ang aking paningin
Maraming aswang sa lugar na ito. Iyon ang aking nasisiguro. Gabi na rin nang umuwi na kami. Sakay ng kanyang karamatsyog ay nagmamadali niyang tinahak ang matalahib na daan. Tinapik ko naman ang braso ni Bala para siya ay pakalmahin. Dahan-dahan lang, insan. Wika ko naman sa kanya. Hindi ko rin maintindihan kay Bala kung bakit ganoon na lang ang pagmamadali niya. Sana pala ay hindi na kami pumunta sa may sayawan. Huminaho naman siya, ngunit maya-maya ay narinig kong napamura si Bala. Kahit gamit ni Bala ang pagmumura ay iyon lamang ang naiintindihan ko. Minura niya ang nakatayo sa gitna ng daanan na isang lalaki. Kaya ko lamang nakita ay dahil nahagip ng andap-andap na ilaw ng kanyang sasakyan. Desididong sagasaan ni Bala ang lalaki, kaya muli kong inabot ang braso ni Bala para naman huminto. Hindi naman sila mamamatay. Hindi tao ang mga yan. Alam ko. Napatingin naman sa akin si Bala at nakakunot ang noo nito. May alam naman pala talaga sila tungkol sa mga ganitong mga nilalang. Huminto naman kami at ako ang unang bumaba. Ngunit si Bal pala ay mas matapang pa pala kesa sa akin dahil siya ang nagpatiuna. Pasigaw niyang kinausap ang lalaki na merong malaking katawan. Mapula ang mga mata nito. Maya-maya pa ay hinila na ako ni Bal pabalik sa aming sinasakyang motor. Sa kanilang pag-uusap ay wala naman akong maintindihan dahil sa kanilang lengguwahe. Batid kong ako ang dahilan kung bakit sila nagpapakita. Nang makarating kami sa bahay, ay biglang nagbago ang emosyon ni Bal. Tinawag nito si Apong na nakaigana ng mga oras na yon. Namumula ang mga mata ni Bal habang nanginginig na nakatitig sa akin. Nang lumabas itong si Apong, ay sa kanya ko kinumpronta kung isa akong manunugis. Manunugis ng mga aswang. Noong una ay hindi naman ako nakasagot. Nang ulitin ni Apong ang tanong kung isa ba akong manunugis ay saka lamang ako sumagot. Tumango naman ako, ngunit muli kong binawi na hindi ako ang talagang nanunugis kundi ang tatay ko. Ngunit sinigundahan ko at inamin kong sinanay ako, pero tumalikod ako. Kaya naman dito na kumalma itong si Apong. Gayon din itong si Bal. Ngunit muli itong nagsalita na meron na lamang akong 9 na araw na mamamalagi bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kailangan na umalis na ako sa lugar na yon. Sa makatuwid, nais nila akong umalis sa lugar. Tumango na lang ako dahil kung iyon ang gusto nila. Nang hingi naman ng tawad si Bal sa akin dahil sa kanyang inasal kanina at sinabi kong normal lamang ang kanyang ikinilos. Bago naman kami natulog ay nagkwento si Bal ng tungkol sa nilalang kanina. Bakas pa rin ang pag-aalinlangan niya. Ngunit alam ko, dala lamang iyon ang takot na bigla na lang lumusob ang mga aswang at kitlan sila ng buhay. Hindi naman ako makakapayag dahil lalabanan ko sila at tiyak na magkakamatayan kami. Dito humiga na kami at inilalim ko sa aking higaan ang punyal. Naramdaman ko ang pag-iinit nito, kaya't alam kong merong aswang na pagala-gala noon sa paligid. Ayaw na ayaw nila na magpatuloy ng isang manunugis sa lugar nito. Maya-maya pa
ay mas lumakas ang kaluskos at mga yabag sa paligid. Pilitin ko mang makatulog ay hindi ko na kaya. Dahil ang mga paghuni at ang kanilang mababang pag-angil ay naririnig ko. Alam kong nais nila kung palabasin ng kubo nang magawa nila ang nais nila sa akin. Kaya't hindi ko naman sila binigo. Lumabas ako ngunit bitbit ko ang punyal na simbolo ng pagiging manunugis ko. Alam kong gising pa noon si Apong ng mga oras na yun. Ngunit kailanmay, hindi ako nagtitiwala sa mga ganyang nilalang. Noon pa'y lagi nilang pangahas ang kanilang abilidad, bilis at kakayahang makapagpalit sa anyong hayop. At sa tingin ko, ay kaya hindi ginagalaw ang sinuman sa lugar nito dahil sumusunod sila sa kagustuhan ng mga nilalang nito. Nakita ko naman sa labas ang lalaking humarang sa amin kanina. May kasama na itong dalawang babae. Maaaring isa sa kanila ang sumusunod sa akin sa may sayawan. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Umaangil sila't nanggagalaiti ang kanilang ngipin. May kulubot ang kanilang muka at merong naghahaba ang mga kuko. Dito narinig ko si Apong. Wala siyang tigil sa kakahingi ng tawad sa akin. Alam na rin ni Apong ang mangyayari at iyon ang labis niyang ikinahihingi ng tawad sa akin. Aniya ay magtungo raw ako sa kubo sa duluhan. Doon daw ay makakaligtas ako. Nagsimula naman akong tumakbo sa kabukiran. Inilabas ko ang aking punyal. Gamit ito ay sinugatan ko ang aking palad at ipinaligo ko ang aking dugo para sa talim ng punyal. Naramdaman ko na sila sa aking likuran. Mabilis sila at kung maabutan nila ako ay mapipilitan ko silang harapin. Naabutan nila ako at ang isa ay nasa aking harapan. Kaya't umiba ko ng direksyon ngunit batid ko ang panganib sa aking ginawa dahil ang humahabol sa akin sa direksyon iyon ay magkakaroon ng pagkakataong atakihin ako. Ngunit natigilan siya nang makita niya ang punyal ko. Malamang ay nararamdaman niya ito, kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong malusutan siya sa pamamagitan ng pagsipa ko sa kanya. Dito ay nakarating kami sa gitnang bukid. Humihingal na ako sa pagod, kaya naman napahinto ako. Hindi ko na sila maramdaman. Ngunit may nararamdaman ako sa hangin. Pumasok sa isip ko kaagad ang sinasabi ni Bal at tinatawag na Alan. May mga lahi ng mga aswang ang hindi magkakasundo at ang Alan na iyon ay kay Bal ay ngayon lamang bumalik sa kanila. Sa di kalayuan ay narinig ko ang pag-angil. Nawaring inaatake ang mga ito. Narinig ko pa ang pagkarit sa laman, kaya't nagpatuloy ako sa pagtakbo. Papunta sa kubo na sinasabi naman noon ni Apong. Nakarating naman ako roon ngunit ang tansya ko ay hindi na ako umabot dahil sa pagod. Ako ay mabilis na natumba. Nilamon ng kadiliman ang paligid ko at tuluyan na akong nawala ng malay. Mataas na ang araw nang marinig ko ang boses ni Bal. Mabilis naman akong dumilat at bumangon. Ngunit nagulat na lang ako dahil sa aking kinaroroonan. Nasa loob na ako ng kubo. Hinanap ko ang punyal at nakita ko ito sa aking gilid. Bumangon ako at dinungaw si Bal sa labas. Nakita ko mula roon si Bal at ang babaeng kausap nito. Tinawag ko naman itong si Bal at ang atensyon nila ay napunta sa akin. Dali-dali naman akong bumaba.
Sa aking pagbaba ay naamoy ko na agad ang dahong pinakukulo nito. At napansin ko rin ang mga nakasabit na pinatuyong mga dahon. Nasisiguro kong isang manggagamot ang nakatira roon. Naalala ko tuloy si Mamay. Ganitong ganito dahil ang lola ko sa aking ina ay isang manggagamot din. Agad naman akong sinalubong ni Bal na punong-puno ng pag-aalala sa kanyang muka. Batid niya ang hinarap kong panganib kagabi, habang siya naman ay tulog na tulog. Umupo ako sa gilid ni Bal, ngunit sinundan ko ng tingin ang babae. Ang babae naman ay maagap na umalis at hinayaan kaming makapag-usap ng aking pinsan. Dito na ako nagkwento tungkol sa mga nangyari sa nakaraang gabi. Subalit sumalungat siya. Iginiit na mas ligtas daw ako rito sa kubo ni Mayang dahil ito raw ay maraming pangontra at hindi raw ako mapapahamak sa lugar na ito. Upang makasigurado ay muli niyang kinapa ang katawan ko, lalo na sa gawi kong tiyan, kung meron daw ba akong sugat o naging pinsala. Umiling naman ako dahil wala namang nangyari sa akin. Ngunit isang balita ang kanyang nasagap ng umagang yon. May natagpo ang patay na lalaki sa may daang tubig. Hinihinalang ang may gawa ay mga aswang alan. Kinumpirma ko rin naman ang tungkol doon at dahilan kung papaano ko nakaligtas. Ikwinento ko na iniligtas ako ng alan na iyon at sa halip na ako ang atakihin ay ang mga humahabol sa akin. Dito naniwala naman sa akin si Bal at kalaunay inabot sa akin ang kakanina ipinadala ni Apong. Lalong lumalim ang aking pag-iisip ngunit wala pa akong magilap na sagot. Kaya't direkta ko nang binitawan kay Bal ang gumugulo sa isip ko. Tinanong ko kung may magkakaaway bang lahi ng aswang dito. Bahagya naman siyang tumango at binanggit niya ang tungkol sa alan. Iyon daw ay matagal nang nawala at noong may nawawalang bata na bibiktimang mga tao o buntis ay aswang na alan ang may gawa. Binanggit din naman niya ang tungkol sa ibang lahi na naninirahan dito ngunit git niya. Hindi raw ang mga ito ang namiminsala. Tanging ang aswang na alan daw ang mapaminsala at may kagagawan ng mga patayan. Natigil naman ang aming usapan nang dumating ang babaeng si Mayang. Kaagad naman akong nanghingi ng tawad sa babae na ako ay napadpad sa lugar niya't inagawan pa siya ng tulugan. Tinawanan naman ako ni Bal dahil sa aking inasal sa harap nito. Habang si Mayang naman ay tahimik lamang at pangiti-ngiti lamang sa amin. Habang naroon pa si Bal ay kinuha ko na ang pagkakataon na tanungin si Mayang kung maaari akong manatili at tumuloy sa kubo niya kahit hanggang makalawa lamang. Matapos ay aalis na rin ako para umuwi na sa amin. Ayokong mag-alala si Apong sa akin dahil habang narito ko ay hindi papayag ang mga umatake sa akin na hindi ako mapaslang. Dahil batid ng mga ito na isa kong manunugis dahil sa dala kong punyal. Ang natitiyak ko lamang ay ang alan ang nagligtas sa akin laban sa mga aswang na pinaniniwalaan nilang hindi mapaminsala. Sumagot naman itong si Mayang na ayos lang naman daw ang pananatili ko roon. Sa kabila ng mga pag-atake at nangyari, ay pinili pa rin naming wag indahin ang tungkol doon. Namitas pa rin kami ni Bal, kaya nga lang ang mga napitas ko ay dinala ko sa kubo ni Mayang. Doon na ako maglilinis ng munggo at magbibilad ng mga ito. Nang gabing yon ay hindi ko natiis
na hindi tanungin si Mayang kung bakit hindi siya dinadayo ng alan o mga aswang na humabol sa akin noong nakaraang gabi. Sa halip na sagutin ako, ay ngumiti lamang siya. Naiisip ko na ang sagot sa tanong ko, ngunit hindi ko magawang diretsahin siya. Kaya't hindi ko na lang inulit o kinulit ang babae. Subalit, hindi ko maalis ang pagkailang dahil isang babae ang kasama ko rito. Nang umakyat naman siya sa itaas, ay naiwan ako sa ibaba at inayos ang aking higaan. Hindi nagtagal, ang katanungan ko ay nasagot din naman nang marinig ko ang pagkaluskos sa itaas. Napabango naman ako dahil sa malakas na hangin na nanggagaling sa bintana ni Mayang. Si Mayang ay ang aswang na alan. Maagap ito lumipad sa labas ng bahay. Malamang ay alam niya na ang tungkol sa akin, ngunit bakit dito ko inutusan ni Apong? Ibig sabihin lamang ay alam na rin ni Apong kung sino ang totoong alan. Sa totoo lang, kabaryo, dahil sa aking nalaman, ay hindi ko na nakuhang makatulog. Kaya't hinintay ko na lamang si Mayang na makabalik. Halos mag-aalas 4 na ng madaling araw nang napabalikwas ako nang may marinig ako mula sa labas. Ito ay malakas na lagapak sa lupa. Agad ko namang tinungo ang labas. Nakita ko si Mayang na nasa anyo ng tao, ngunit sugatan at nagkalat ang dugo sa kanyang kahubadan. Pinilit niyang makapagsalita at sinunod ko siya. Pinakuha niya sa akin ang langis sa loob ng kanyang kwarto at kahit na nanghihina ay ipinahid niya ito sa kanyang katawan. Dito nakita ko na naghilom ang kanyang mga sugat at ilang sandali pa ay nakaya niya nang makatayo. Nang makita niya ang kakaibang ningning sa aking mga mata, ay sinabi niyang maaari ko na raw siyang kitlan ng buhay. Maaari ko na raw siyang pagpahingahin dahil pagod na raw siya. Ngunit umiling lamang ako. Hindi ako katulad ng aking ama. Manunugis ang aking ama, gayon din ang aking pamilya. At kahit sa pagitan ng kamatayan at buhay, iisa lang ang tingin niya sa mga katulad ni Mayang, isang salot at kalabang mortal ng mga tao. Ipinakita ko sa kanya ang aking punyal at kitang-kita ko ang pagkakatakot niya. Kahit ang mga aswang na naingkwentro ko noong gabi ay nararamdaman kung saan gawa ang punyal kong iyon. Kung titingnan, isa lamang iyong talim na may mga uka at bungi na ang mga gilid, ngunit kapag ipinaligo ko ang aking dugo, ay bumabalik ang talim at talas nito. Hindi lahat ng manunugis ay pumapatay ng aswang. Gayon din ang lahi mo. Hindi porket aswang ay papatay ng tao at kakain. Magkatulad kami ni Mayang, ngunit natigilan ako nang bigla itong magsalita. Sinalaysay niya ang nangyari sa kanya ng gabing yon. Inatake siya ng mga aswang na may galit sa akin at ninais ng mga itong kitlan siya ng buhay, ngunit malakas siya dahil sa mga halamang kanyang iniinom. At ang lana na kanyang ginagamit ay nanggaling pa sa kanyang mga ninuno. Kailan lamang bumalik si Mayang sa lugar niyon at nasa kanya na naman ang may init na mata ng mga taga-baryo dahil sa ilang patayan sa kabilang baryo. Ngunit sa aming pag-uusap ay itinanggi iyon ni Mayang. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Nag-iisa na lamang siya sa lugar niyon at ang lahat ay yumuyo ko sa matandang bangkilan na siyang gumagawa ng mga
karumal-dumal na patayan sa mga kalapit na lugar. Mga bangkilan ang nagnanais na magpaalis sa akin sa lugar na iyon dahil purong takot sila sa maaari kong gawin at impluwensyang kaya kong gawin sa mga tao. Dagdag pa dito ni Mayang, siya raw ang nagkakasya na lamang sa mga hayop. Mas madalas ay mga isda at mga daga na madalas ay marami sa gitnang bukid. Sabi niya pa ay nakalimutan niya na ang lasa ng dugo ng isang tao. Naniniwala naman ako sa kanya dahil kita ko naman ang kahinaan niya sa kanyang balat. Maputla ito sa karaniwan. Inabot na kami ng bukang liwayway sa pagkwekwentuhan tungkol sa aming mga pagkakaiba. Ngunit meron pa siyang ipinagtapat sa akin na ikinabago ng aking desisyon sa aking pag-alis. Sa susunod na kabilugan ng buwan ay magtatangka ang mga kaanib na bangkilan na kuhanin nila ang mga sanggol ng mga manganganak at isisisi iyon kay Mayang o sa aswang na Alan para siya ang pagbuntunan ng sisi ng lahat. Tiyak na papatayin daw siya ng mga taong bayan. Noon din ay nagpasya akong manatili at nangako akong tutulong ako sa kanya at hindi ko hahayaan na kuhain ng mga ito ang mga sanggol sa lugar. Sa pagsikat ng araw ay nilandas ko ang kubo ni Apong at siya naman ang aking kinausap tungkol sa mga sinabi ni Mayang. Ngunit nakapanlulumo ang mga sinabi ni Apong dahil hindi siya tutulong dahil sa iisang dahilan. Ayaw niyang madamay sila ni Balya. Ang mga tao ron ay matagal nang naiipit sa hidwaan ng dalawang lahi ng aswang at nananatiling tikom ang bibig dahil sa takot na madamay at mapahamak. At ang nakita kong pagtulong ay hindi pala dahil sa pagkakaisa, kundi para lamang maihayag na narito na ang Alan para pagbuntungan ng sisi sa mga susunod na gagawing kababalaghan ng mga lahi ng bangkilan na naroon sa lugar na iyon. Dito bahagyang sumama ang loob ko kay Apong. Bagsak ang aking balikat nang lumabas ako ng kubo ni Apong. Sakto namang nakasalubong ko ito si Bal na may sunong-sunong na sako. "Oh, insan, aalis ka na ba? Inayos ko na yung iba mong damit." Hindi naman ako nakasagot sa mga sinabi ni Bal. Ngunit ng mga oras na yon ay siya na lang ang natitira kong paraan para sa aking pinaplano. Hinila ko si Bal sa isang gilid at ipinagtapat ang lahat. Noong una ay nabasa ko sa kanyang muka ang lantarang pagtanggi, ngunit nang ibigay ko sa kanya ang mga lana na gawa ni Mayang ay napataas ito ng kilay. Sinabi kong si Mayang ang Alan at alam iyon ni Apong. Hindi rin lingid kay Apong na ang mga masasama ay ang mga bangkilan at hindi naman si Mayang. Batid ko ang kanyang alinlangan at takot na baka pumalpak ito. Labis ang kanilang takot sa mga aswang na iyon. Ngunit pinilit ko si Bal na dalhin ako sa bahay ng mga bagong panganak at iyong merong mga sanggol sa kani-kanilang bahay. Sinabi naming ihaplas ang mga langis sa gabi bago tumapat ang 12 ng gabi. Ang mga lana na ginawa ni Mayang ay pangontra sa mga aswang na matagal nang dominante sa lugar na iyon. Hindi naman ako umalis sa tabi ni Mayang at tinulungan ko siyang gumawa ng mga lana na may pangontra dahil kinulang ito. Lubhari ng pagtataka ko kung bakit hindi umiinit ang langis kahit siya ay nasa tabi lamang nito. Ang mga pangontrang ginawa niya ay may mga ugat at dahon na kinaayawan ng mga aswang.
Aniya, hindi naman siya kumakain at tumitikim ng dugot laman ng tao, kaya't papaano siya tatablan ng mga iyon? Noon din ay napaisip ako dahil ang mga ginagawa niya ay nakapapaso sa mga aswang at kahit mag-aplas siya ay hindi man lang nalalapnos ang kanyang balat. Dagdag pa niya, hindi lahat ng lana ay nakakalapnos sa kanila. Iyong iba ay may dasal kaya tumatalab lalo na iyong mga bertudes sa katawan. At ang mga inuusal na dasal ay nagagawang sagrado ang mga bagay tulad ng tubig, apoy at pangkaraniwang pamalo. Sa maikli naming pagsasama ni Mayang ay marami naman akong natutunan sa kanya. Tulad ng mga bagay na hindi namin mauunawaan bilang mga manunugis dahil ang alam lang namin ay kitlan sila ng buhay at lipunin ang mga tulad nila. Ngunit merong katulad ni Mayang na tumalikod sa kanyang lahi at naging totoong katuwang ng tao. Ang manggagamot noon na nabalitang namatay ay walang iba kundi siya rin. Nagbalik siya bilang apo ng manggagamot. Malakas siyang aswang ngunit hindi ganoong tulad ng mga bangkilan na kalaban niya dahil ang mga ito ay kumakain ng tao. Sumapit na ang gabi na pinakahihintay namin ni Mayang. Ang gabing yon ay napuno ng pag-angil, mga kaluskos at yabag sa paligid. Tiyak na walang makuhang mga bata ngayong gabi dahil ang lana na ipinahid sa mga sanggol ay may kakaibang amoy na nakakapagtaboy sa mga ito. Nang mga oras na yon, nakampante naman ako na ayos ang lahat at maililigtas ko si Mayang. Ngunit hindi pala dahil kami ang lulusubin ng mga bangkilan ng gabing yon. Napatingin ako kay Mayang na mayroong langis na isinasalin sa isang botelya. Tinanong ko kung para saan yun. Sinagot niya na lamang ako na gamitin ko raw sa aking pagtakas. Nanlaki naman ang mata ko at pumasok sa aking isip ang bagay na yon. Gusto mo bang mamatay? Hindi kita iiwan dito. Umiling naman siya at ipinilit na ibinigay sa akin ang botelya. Nanooy wala nang pagtigil sa paggulo. Isang bitag ang ginagawa niya. Plano niya na noong pang tapusin ang mga kalabang lahi at mamatay kasama ng mga ito. Ibubuwis ni Mayang ang sarili niyang buhay para wakasan na ang matagal na hidwaan ng kanilang pangitain. Kinuha ko ang lana, ngunit nanindigan akong hindi ko siya iiwanan dahil ililigtas ko lamang ang aking sarili kapag ginawa ko yon. Tinawanan niya ako dahil hindi pa raw sapat ang kaalaman ko. Kaya't umalis na lang daw ako pero inlabas ko ang aking punyal at sinugatan ko ang aking sarili. Pinatalas ko ang punyal para sa paghahanda. Dahil sa aking dugo ay lalong lumakas ang pag-angil. Maya-maya pa ay may kung anong binali si Mayang na sanga na ikinamangha ko lalo. Nang idarag niya ito sa apoy, iyon ang sikreto ni Mayang kung bakit hindi siya inaatake o nakikita ng mga kanyang kalahi. Dahil si Mayang ay may kakayahan na maglaho sa paningin ng ibang nilalang gamit ang ilang dasal na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Ipinakita sa akin ni Mayang ang kanyang totoong anyo. Hindi ito kamukha ng mga mandurugo o mandaragit dahil mas nakakatakot ang itsura nila. Ang mga paa nila ay baliktad at ang mukha nila ay nakakatakot talaga. Sila ang tinutukoy ni Mamay na panakot sa amin na may malahalimaw na muka
at patalikod kong lumipad. Dito hinarap namin ni Mayang ang mga kalahi niyang aswang, ang mga lumilipad na babae, at ang iba pa ay nakakayanang manling lang gamit ang pagpapaawa ng kani-kanilang maamong muka. Ngunit hindi sa akin tatalab ang panlilinlang nila dahil lahat sila ay nambibiktima ng tao at ibinubunton ang sisi sa isang nilalang na tumalikod sa kanila. Gamit ang aking punyal ay kumitil ako ng mga aswang. Nagbago ang bilis ko at pakikipaglaban. Ang punyal ko ay gawa ng mga antingero sa amin. Ipinanday nila ito gamit ang buto at dugo ng mga aswang na kanilang napapatay. At ang paggamit ko ng punyal ay labis na kinakatakutan ng mga aswang na nakakasagupa ko ngayon. Si Mayang din ay pumatay rin sa pamamagitan ng kanyang matalim na karit at matalas na tuka. Ilang sandali pa ay lumabas ang ilan sa mga kalalakihan na may angking bilis at liksi. Ngunit wala itong napala dahil sa punyal kong tangan. Waring nalalason sila kapag nasugatan ng aking punyal. Nagliliyab sila at kaagad na natutupok nito. Tumagal pa ng ilang oras ang labanan hanggang sa masinaga na ng buwan kaming naroon. Nagpatira pa ang mga aswang na naroon habang kami ni Mayang ay ginamit ang pagkakataong iyon para sila ay sabuyan ng lana at isa-isang sinilaban ng apoy. Hindi ko maipaliwanag kay Ama ang nakita at naranasan ko ng gabing yon. Ngunit batid kong ikakagalit niya na nakipagtulungan ako sa isang aswang para magapi ang mga ganoong nilalang na nang aalipin sa mga tao roon. Kinabukasan ay binalikan ko si Apong at Bal. Sinigurado kong walang sanggol ang napatay o napahamak ng gabing yon. Wala namang paglagyan ang aking saya nang malamang walang nasilo ang mga bangkilan. Lahat sila ay napaslang sa lugar ni Mayang. Hindi ko na nabilang pa ang salita ng pasasalamat sa maglolang tumanggap sa akin. Ngunit tulad ng dati, tahimik at malihim itong si Apong. Hindi ko nakita kung masaya ba ito o nadismaya sa nangyari sa mga kalabang lahi ni Mayang. Ngunit hindi naman yon ang importante dahil sa wakas ay makakapamuhay na ang mga tao roon sa sitio nang hindi natatakot sa gabi. Parehas kaming nabuhay ni Mayang matapos ang engkwentrong yon. Ngunit nawalan na rin ako ng balita sa kanya simula nang makauwi ako ng Bicol. Hindi na rin kasi ako nagtagal sa Isabela matapos may benta ang aming napitas na munggo. Umuwi naman ako ng may mga galos at sugat gawa ng engkwentrong iyon, pero wala akong dapat na pagsisihan at dapat mag-alinlangan dahil napatunayan ko sa aking sarili na karapat dapat ako. Ang dugong dumadaloy sa akin ay dugo ng mga manunugis, handang magbigay tulong sa mga tao laban sa mga aswang. Pinag-aralan ko ang paggawa ni Mayang ng lana pangontra sa mga aswang. Napahanga ko ang aking ama at ang mga kasamahan. Ngunit nang tanungin nila ako kung meron daw akong naengkwentro sa Isabela, ay lagi kong sinasabing wala, kundi mga manggagamot na may kaalaman sa mga pangontra. Gusto kong protektahan ang aking kaibigan sa lugar na yon dahil itinaya niya ang kanyang buhay para magapi ang lahi na kinakatakutan at sinusumpa. Nang mag-30 na ako, kabaryo, ay bumalik naman ako sa lugar ni Labal. Wala na si Apong dahil sa pagkakasakit nito. Pinuntahan ko naman
ang kinatitirikan ng kubo ni Mayang at natagpuan ko pa rin siya sa anyo ng isang napakagandang dalaga. Sadyang mahiwaga ang mga tulad ni Mayang, ngunit magkagayon man ay wala siyang inagrabyadong tao at ayos lang. Maari pa rin siyang mabuhay ng may kalayaan sa mundong ibabaw. Nang mamatay ang aking ama, ay ako na ang humalili sa kanyang trabaho bilang manunugis at manggagamot sa amin. Ang tinatakbuhan ko at tinatalikuran ay ngayon ay akin nang haharapin para lamang masigurado ang kaligtasan ng mga tao laban sa mga aswang. Hanggang dito na lang, kabaryo, ang aking ibabahagi at nawa ay may natutunan kayo sa aking kwento. Noon duwag ako, ngayon matapang na kaya nang harapin ang mga hamon ng buhay, lalo na ang inatang na responsibilidad bilang manunugis. Mga kabaryo, hindi mo malalaman ang tunay na halaga ng isang bagay na basta na lang iginawad o ibinigay sa'yo. Tiyak na madali mo lamang din itong maiwawala o ipagsasawalang halaga sa katagalan. Ngunit kung ang isang bagay na iyong nakamit sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugot pawis ay tiyak na matamis, masarap at hinding-hindi ka papayag na ito'y mawala o masira dahil galing ito sa paghihirap. Gayon din ang tapang, hindi agad-agad na nailalabas para rin itong punyal na kailangan pandayin at gamitin ng hindi mangalawang o pumurol. Si Teban at Mayang ay mga halimbawa ng nagnanais ng kalayaan at pagbabago. Ngunit bago nila yon mabahagi sa iba, ay kailangan muna sila ang magsabuhay nito. Hanggang dito na lang ang kwento natin, mga kabaryo. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin. Okay, komento ko sa kwento natin ngayon. Grabe, sobrang paus na ako, kabaryo. Ilang sunod tayong nagdadab. Ang hirap talaga, pero okay lang. Bali dito, pansin nyo, konti lang yung karakter. As in, konti lang. Pero sa mga susunod na upload, bibilisan na natin. Lalo na yung ang dami na kasing karakter eh. Kaya lang, tinatansya ko pa. Hindi pa ako ganun kasanay. Yun nga, ang komento ko sa kwento natin, napakalakas nung punyal, no? Pero hindi ito yung unang beses eh. Alam ko meron na ako naging kwentong ganito sa kwentong baryo, na yung punyal na mapurol, tumatalim pag nalalagyan ng dugo. No, so yun. Para sa akin, napakalakas to. Sa kalam naman natin na manunugis, wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Yun nga lang nakakalungkot, no? Hindi talaga pwedeng magkatuluyan si Mayang at Teban. Kasi nga, kontrapelo eh, di ba? So, pero ang ganda. Parang in-expect ko nga nung gitna na magiging sila sa dulo. Kaya lang inisip ko paano. No? Kasi nga aswang sa manunugis eh, di ba? Ang maganda lang dito is mabait na alantong si Mayang. Yun lang talaga. Sana sa panahon natin ngayon may ganitong uri pa ng mga tao, no? Yung talagang nasa puso at busilak yung pagiging mabait sa tao, lalo na hindi mo naman kamag-anak, di ba? So, yun lang para sa akin. Wala na ako masyadong i-comment. Kayo na lang. Comment kayo sa baba kung nagustuhan nyo yung kwento at huwag nyo rin kalimutan na i-like at i-share tong video natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang yung subscribe button natin. Maraming salamat sa inyo, mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento.